Ama naming banal, Ama naming makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupulit, pinasasalamatan ka po namin sa araw ng Sabat na ito, Panginoon. Ipadala ang iyong banal na Espiritu na siya po nawang gagabay sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga participants ng Sabbath School, hanggang mamayang hapon, Panginoon, amin po inihahandog ang serbisyong ito para sa iyo. Maraming salamat sa iyong pangako na sa kabila ng aming po pinagdadaanan ay meron pong isang araw ng kapahingahan. Kung kailan, Panginoon, lahat po ng aming mga isipin, lahat ng aming mga worries, Panginoon, ay iyo pong ipagkakaloob ang kapahingahan. Maraming salamat. Sabi mo nga sa Exodus 14:14, ikaw ang bahala sa amin lahat ng laban, kumalma lang kami. Ganun din, Panginoon, amin din pong espesyal na ipinapanalangin si Brother Marlon Diaz, na siya po ay nakamit ng motor accident kagabi, at siya ngayon ay nasa orthopedic. Alam po, Panginoon, naniniwala kami na pagagalingin niyo po siya at ibibigay ang lahat po ng kanyang pangangailangan para sa kanyang pong operasyon. Maraming salamat, Panginoon, na naririto po kami ngayon. Tinatanggap, Panginoon, na bawat isa sa amin ay makasalanan. Puspusin po kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang kami po ay i-guide sa aming pag-spiritual journey. Wala po nawa kaming hangarin, kundi ang ikabubuti ng bawat isa. Maraming salamat sa kapatawaran ng lahat po ng aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Wait. Yan. Nasa-discuss yung report kita. Nakikita mo lang ito. Woman ka. Romian, sana ba ito? Compress ko, hindi na nakikita. Julie, okay na. Julie, shoot pa, yan. Sterotan na kasi nakaano. Okay na? Payu. Yan. Every
Pamsanlibutang Hula. Sa yapak ni Paul, August 24, Colombia, Willington. Nagsimulang magbago ang buhay ni Willington matapos siyang tumigil sa pag-inom ng alak. Nagkaroon siya ng trabaho, sinimulan niyang bayaran ang kanyang mga utang, at nagpakasal sila ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpasya si Willington kasama na ang kanyang asawa at 12 years old na anak na lalaki na ibigay ang kanilang mga puso kay Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Isang araw bago ang binyag ni Willington, isang kaibigan na Adventist na si Jaime ang hinulaang may malaking plano ang Diyos para sa kanya. Ikaw ang susunod na Apostol Pablo. Ang sabi ng kaibigang si Jaime, maraming tao ang matutulungan mo. Hindi nagtagal at napagtanto ni Willington na tinatawag siya ng Diyos para tulungan ang mga taong lulong sa alkohol. Isang buwan pagkatapos ng kanyang binyag, habang naglalakad siya papunta ng simbahan sa araw ng Sabet, naramdaman niya ang isang tinig na nagsasabing, "Tumigil ka rito." Kaya huminto si Willington. Sa kanyang pagtingin sa paligid ay nakita niya ang kalye ng lungsod na tabi-tabi ang mga bar kung saan siya umiinom noon. Sinasabi ng tinig na, kailangan mong tulungan ang mga tao dito na umiinom. Dati ka ring lulong sa alkohol at ngayon ay nagbago ka na. Kaya pwede mo ring matulungan ang iba. Tutulungan kita. Sa simbahan, hinanap ni Willington si Jaime. May ideya ako, sabi ni Willington. May idea din ako, sagot naman ni Jaime. Sabihin mo muna sa akin ang iyong ideya. Sa tingin ko, sinasabi sa akin ng Panginoon na maging isang liwanag sa mga bar na iyon kung saan mayroon lamang kadiliman. Sabi ni Willington. Wow, bulalas ni Jaime. Iyan din ang nasa isip ko. Parang higit pa sa isang pagkakataon. Ang dalawang lalaki ay sumang-ayon na ang Holy Spirit ay tinatawag si Willington upang tulungan ang mga lulong sa alak. Nang sumunod na linggo, inanyayahan ni Willington ang mga tao sa mga bar na pumunta sa kanyang bahay para mag-aral ng Biblia. 11 tao ang tumugon at dumating para sa unang pag-aaral ng Biblia noong hapon ng Sabado. Sa paglipas ng mga linggo, napakalaki na ng grupo na nagtitipon sa bahay ni Willington. Kaya nagrenta si Willington ng mas malaking bahay. Nang lumaki na ang grupo at hindi na sapat ang espasyo sa kanilang bahay ay lumipat sila sa isang meeting hall. Ang mga tao ay nabautismuhan at ang grupo ay patuloy na dumami ang bilang. Sa wakas, napagpasyahan ni Willington na kailangan na ng grupo nila na magkaroon ng sariling lugar. Kaya naghanap siya ng mabibiling gusali, ngunit may kamahalan ang mga property sa lungsod. Habang nagdarasal siya, nadama niya na bumisita sa isang bar na madalas niyang puntahan mula noong 16 years old pa lang siya. Mukhang malabong mangyari, ngunit kung mabibili niya ang bar, maaari itong gawing meeting hall. Nanalangin si Willington. Diyos ko, nais mo ba talaga akong magtrabaho para sa iyo sa isang bar? Hinanap ni Willington ang may-ari ng bar at nalaman niyang ibinibenta ang gusali. Nakilala agad ng may-ari si Willington at laking gulat niya nang makita siyang matino. Ikaw ba talaga yan? Tanong niya. Oo, ako ito, sabi ni Willington. Naaalala mo ba na palagi ka pumupunta dito para uminom? Sabi niya. Oo, naalala ko. Humiling ang may-ari na hindi siya makapaniwala. Kilala kita, sabi niya. Hindi ako makapaniwala na nagbagong buhay ka na. Sinabi ng may-ari ang presyo ng gusali. Walang ganoong kalaking pera si Willington. Sinabi niya sa ibang miyembro ng simbahan ang tungkol sa gusali, ngunit wala rin silang pondo. Hindi nasiraan ng loob si Willington. Ang mga plano ng Diyos ay perpekto. Ang sabi niya sa kanila, huwag tayong mag-alala. Ang gusaling ito ay magiging atin.
Siya at ang iba pang miyembro ng simbahan ay nagsimulang manalangin at makalikom ng pondo. Tama ka, Be. Makalipas ang isang taon, binili nila ang bar at ginawa itong simbahan ng Adventist at isang center of influence. Sa ngayon ay may 50 tao na ang dumadalo sa simbahan tuwing araw ng Sabat. Sa loob ng isang linggo, ang Center of Influence ay nag-aalok ng mga training classes at programa para matutunang ihinto ang pag-inom. Si Willington, na isang elder ng simbahan at deputy director ng Center of Influence, ay nagsabi na sa pamamagitan ng kanyang maliit na grupo, mahigit 15 dating lulong sa alkohol ang nagbigay ng kanilang mga puso kay Jesus at nabinyagan. Bilang karagdagan, 85 katao ang nabinyagan sa pamamagitan ng bagong simbahan at Center of Influence sa nakalipas na 3 taon. Ngayon ay nagtatrabaho ako para kay Jesus at hinahanap ang nawawala, sabi ni Willington. Napagpasyahan kong maging katulad ni Pablo, palaging nagbabahagi ng ebanghelyo at humihingi sa Diyos ng kanyang kapangyarihan para akayin ang mga tao sa kanya. Idinagdag niya, ang mga plano ng Diyos ay perpekto at hindi ito nagbabago. Ang mission story na ito ay nagbibigay ng panloob na pagtingin sa buhay sa Colombia at mga hamon ng misyon doon. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong na magbukas ng 2 center of influence upang tulungan ang mga bata na nasa panganib ng drug and alcohol abuse sa Colombia. Ang mga center of influence ay nasa mga lungsod ng Buenaventura at Puerto Tejada. Salamat sa pagpaplano ng mapagbigay na handog ngayong darating na ika-28 ng Setyembre. Sa napakinggan po nating mission story na si Willington ay nalubog din po sa pag-inom mo sa alcohol po. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang itinigil niya ito at nagpasakop siya sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. At nakatulong din yung kanyang kaibigan. Dahil habang papunta si Willington sa bahay-simbahan ay napatigil siya dahil may narinig na siyang isang tinig na tumigil siya roon at nakita niya kung saan siya dating umiinom. At napag-isipan niya na maaari niyang maging misyon or maging ministry ay yung mga taong nasa loob ng bar kung saan nalulugmok din sa pag-inom katulad niya dati. At pagpunta niya roon ay sinabi niya na inaanayahan niya yung mga tao na roon na mag-Bible study sila o mag-aral ng salita ng Panginoon sa bahay nila. Dahil naniniwala siya na siya yung magiging liwanag sa mga taong nasa dulo. At sa pamamagitan din ng Holy Spirit ay inudyukan siya na gawin yung tama. At ang plano ng Panginoon ay perfecto at hindi nagbabago. Ay sabi niya. At ang bahagi ng 13th Sabbath offering po ay makakatulong po ito sa magbukas ng 2 center of influence upang tulungan ang mga bata na sa panganib ng drug and alcohol abuse sa Colombia. Happy Sabbath po mga kapatid. So ngayon po, ako po yung naatasan na ibigay ang special feature. So ang panglat po ng ating natatalakay natin ngayong umaga ay A Woman of God. Sorry. Sa isang lipunan kung saan ang kahulugan po ng pagiging isang malakas na babae ay patuloy na nagbabago. Naisip po ba natin kung ano po ba talaga ang tunay na kahulugan o ano po ang ibig sabihin ng isang babae ng Diyos? So let us explore po the essence of a woman of God. So a woman of God according to the Bible. Sis. So number 1 po, sis yan. Number 1 po natin is strength and dignity.
So according to Proverbs 31 verse 25, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Nadalala ng isang babae ng Diyos ang kanyang sarili ng may kumpiyansa at humaharap sa hinaharap na walang takot dahil alam niya ang kanyang halaga ay nakaugat sa Diyos. Number 2, wisdom and kindness. According to Proverbs 31 verse 26, she openeth her mouth with wisdom, in her tongue is the law of kindness. So, ang isang babae ng Diyos ay matalino at mabait na nag-aalok ng kabaitan at paghihikayat sa mga nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nagpapasigla at nagbibigay inspirasyon na masalamin sa pag-ibig ni Kristo. Number 3, faith and devotion. Luke 1 verse 4 and 5, Luke 1 verse 45, sorry po. And blessed is she for that believe, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. Ang isang babae ng Diyos ay hindi natitinag sa pananampalataya niya. Siya ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos at namumuhay sa isang buhay na nakatuon sa kanyang mga turo. Dahil alam niya na ang kanyang mga plano para sa kanya ay mabuti. Number 4, compassion and generosity. Proverbs 31 verse 20, she stretcheth out her hand to the poor. Yes, she reacheth forth her hands to the needy. Ang isang babae ng Diyos ay mahabagin at bukas palad na laging handang tumulong sa mga nangangailangan. Malaki ang kanyang puso at laging bukas palad sa kanyang mga kamay upang maglingkod sa iba. Number 5 po yan, nagkamali lang po ako. Number 5, perseverance and patience. Romans 12 verse 12, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Ang isang babae ng Diyos ay matatag. Haharap sa mga hamon ng buhay ng may pagpupursiging at panalangin. Ang kanyang katatagan ay matatagpuan sa kanyang relasyon sa Diyos. At siya ay nagtsatsaga ng may pag-asa at kagalakan. And ito na may pinakalas, number 6, humility and faithfulness. 1 Peter 3 verse 4. But let it be the hidden man of heart in that which is not corruptible, even an ornament of the meek and quiet spirit, which is the sight of God of great price. Ang isang babae ng Diyos ay mapagpakumbaba at tapat. Pinahalagahan ang kagandahang panloob kaysa panlabas na anyo. Ang kanyang mabiling na diwa ay maliwanag na sa sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa buong sanlibutan. Sa isang mundo na kadalasan nagbibigay ng kahulugan sa babae sa pamamagitan ng panantiang pamantayan, tinatawag tayo ng Biblia sa mas mataas na pamantayang walang hanggan. Ang isang babae ng Diyos ay malakas at matalino at mahabagin. Kaya mga kababaihan, sikapin natin isagawa ang mga walang hanggang mga katangiang ito at alalahanin na iyong tunay na halaga at kagandahan ay matatagpuan sa mata ng lumikha sa iyo. Yun lamang po at happy Sabbath po. Ay tutuo na sa ating lesson study o lesson review. Pero bago po yan, ay magkakaroon muna tayo ng 10 minutes po na care group time para po ma-check ng attendance, magkumustahan. Then after po ng 10 minutes, tayo po mag-start na po ng ating lesson study.
Yung ating attendance.